Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Bago tayo magsimula, gusto ko munang magbigay ng taus-pusong pasasalamat sa isa sa ating mga loyal viewers, si Renato, sa kanyang napakagandang comment at patuloy na suporta sa ating channel. Maraming salamat, Renato. Ang mga mensahe at encouragement ninyo ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang paggawa ng mga documentary vlog tungkol sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Sana ay patuloy ninyo akong samahan sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng Philippine cinema. Ngayon naman, samahan ninyo ako sa pagtatalakay sa isa sa mga pinakamatinding psychological thriller sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang Kisap Mata in 1981, sa direksyon ng batikang filmmaker na si Mike De Leon. Ang pelikulang ito ay hindi umaasa sa mga multo o halimaw upang takutin ang mga manunood. Sa halip, ipinapakita nito ang isang nakakatindig balahibong katotohanan na ang pinakamalalim na takot ay maaari mismong magmula sa loob ng sariling tahanan. Mahigit 4 na dekada na ang lumipas mula nang ipalabas ito, ngunit nanatiling isa ang Kisap Mata sa pinakamahuhusay at pinakamatinding pelikulang Pilipino na patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan hanggang ngayon. Kaya samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang 7 verified facts tungkol sa obra maestrang ito at alamin kung bakit nanatili itong isa sa pinakadakilang pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Fact number 1. Based on a true crime that shocked the nation. One of the most chilling facts about Kisap Mata is that it was inspired by a real-life crime. Ang pelikula ay hango sa acclaimed true crime article ni Nick Joaquin na pinamagatang The House on Zapote Street, na nagsasalaysay ng nakakagulat na kwento ng isang retiradong pulis na ang matinding pagkontrol sa kanyang pamilya ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Sa halip na direktang isaraysay ang totoong krimen, ginawa ito ng mga filmmakers bilang isang powerful psychological drama na tumatalakay sa abuso, manipulation, takot at pag-abuso sa otoridad sa loob mismo ng tahanan. Dahil hango ito sa tunay na pangyayari, nanatiling isa ang Kisap Mata sa pinaka-disturbing at pinaka-unforgettable na pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. Fact number 2, directed by Mike De Leon. Ang Kisap Mata ay idinirehe ng acclaimed Filipino filmmaker na si Mike De Leon, isa sa mga pinakamahalagang direktor ng Second Golden Age of Philippine cinema. Sa halip na umasa sa matitinding eksena o melodrama, gumamit siya ng tahimik na mga sandali, subtle facial expressions at maingat na camera work upang unti-unting buuin ang tensyon. Ang kanyang restrained at realistic directing style ang dahilan kung bakit mas nakakilabot ang Kisap Mata kaysa maraming ordinaryong thriller films. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang Kisap Mata sa mga film schools bilang isang mahusay na halimbawa ng psychological filmmaking. Fact number 3, an award-winning cast. Isa sa pinakamalaking lakas ng Kisap Mata ay ang napakahusay nitong ensemble cast.
Si Vic Silayan delivers one of the greatest performances in Philippine cinema bilang si retired police sergeant Dadong Karandang. Kalmado, disiplinado, at kagalang-galang ang kanyang panlabas na anyo. Ngunit sa likod nito ay isang nakakatakot na pagnanais na magkaroon ng ganap na kontrol sa kanyang pamilya. Samantala, si Charo Santos gives a heartbreaking performance bilang si Mila, isang anak na hahati sa pagitan ng pagsunod sa kanyang ama at ng paghahangad ng kalayaan. Ginampanan naman ni Jay Ilagan ang papel ni Noel, asawa ni Mila, at Charito Soles bilang tahimik ngunit emosyonal na wasak na ina. Hanggang ngayon, ang kanilang mga performances ay itinuturing na ilan sa pinakamahusay sa kasaysayan ng Philippine cinema. Fact number 4, the house became a character. Isa sa mga pinakahangahangang aspeto ng Kisap Mata ay ang paggamit nito ng setting. Halos buong kwento ay nagaganap sa loob ng iisang bahay, ngunit sa halip na maging simpleng tahanan, unti-unti itong nagiging isang kulungan. Ang makikitid na pasilyo, mga nakasarang pinto, madilim na ilaw, at masisikip na espasyo ay lumilikha ng matinding pakiramdam ng takot at pagkakasakal. As the story unfolds, viewers begin to feel trapped alongside the character. Dahil sa napakagaling nitong paggamit ng espasyo, nananatiling isa ang Kisap Mata sa pinaka-visually powerful na pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. Fact number 5, a powerful exploration of abuse and control. Bagamat madalas tawaging isang thriller, ang Kisap Mata ay higit pa rito. Isa itong makapangyarihang kwento tungkol sa coercive control at domestic abuse. Sa pelikula, kinokontrol ni Dadong ang halos bawat aspeto ng buhay ng kanyang pamilya. Mula sa kanilang pera at araw-araw na pamumuhay hanggang sa kanilang mga relasyon at personal na desisyon. Ipinapakita ng pelikula kung paano nagiging anyo ng karahasan ang emotional manipulation at pananakot, kahit hindi palaging may pisikal na pananakit. Dahil sa mga temang ito, nananatiling relevant at napakalakas ng mensahe ng Kisap Mata, kahit mahigit 4 na dekada na ang lumipas. Fact number 6, international recognition. Ang Kisap Mata ay tumanggap ng papuri hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging mula sa international critics at film festivals. Sa paglipas ng mga taon, madalas itong maisama sa mga listahan ng greatest Filipino films ever made. Patuloy na hinahangaan ng mga kritiko ang matalinong screenplay nito, kahangahangang cinematography, outstanding performances, at timeless themes. Marami ang itinuturing ang Kisap Mata bilang isa sa pinakamagandang obra ni Mike De Leon at isa sa mga defining films ng Philippine cinema. And fact number 7, the meaning behind the title. The title Kisap Mata literally means the blink of an eye. Sinasagisag nito kung gaano kabilis maaaring magbago ang buhay ng isang iglap. Sa pelikula, ang mga taon ng katahimikan, takot at emotional oppression ay unti-unting nabubuo hanggang sa humantong sa isang mapangwasak na trahedya sa loob lamang ng ilang sandali. Sa isang Kisap Mata, tuluyang nagbago ang buhay ng bawat karakter. Isang simpleng pamagat, ngunit may malalim na kahulugan. Ipinapakita nito kung paano maaaring biglang sumabog ang matagal nang itinatagong dilim at mauwi sa isang hindi na maibabalik na trahedya.
Mahigit 4 na dekada matapos itong ipalabas, Kisap Mata remains one of the finest psychological thrillers ever produced in Southeast Asia. Ang mga tema nito tungkol sa takot, authoritarian control, family dysfunction at emotional trauma ay patuloy na nakakaantig at nananatiling relevant sa bawat henerasyon. Sa halip na umasa sa matitinding eksena ng karahasan, ipinapakita ng pelikula na ang tunay na horror ay maaaring manggaling sa mga ordinaryong lugar at kung minsan sa mga taong pinakamalapit sa atin. Hanggang ngayon, nananatiling isang landmark ng Philippine cinema ang Kisap Mata at isang patunay sa kapangyarihan ng pelikula na harapin ang mahihirap ngunit mahalagang katotohanan. Bago tayo magtapos sa episode na ito, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Napanood na ba ninyo ang Kisap Mata? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyo at bakit sa tingin ninyo ay nananatiling napakalakas ng epekto ng pelikulang ito kahit mahigit 4 na dekada na ang lumipas? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section. I always enjoy reading your insights and learning from your perspectives. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryo na ito, please give it a thumbs up, i-share ito sa inyong mga kapwa movie lovers at huwag kalimutang mag-subscribe sa At Home with Mardy para sa mas marami pang documentaries tungkol sa mga pinakadakilang klasikong pelikulang Pilipino. Until next time, and remember, great films don't just entertain us. They help us understand ourselves, our history, and the world around us. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode.